Coastal protection efforts ng Philippine Reclamation Authority naman ang ating pag-uusapan. Kasama sina Javelio Z. Par, Environmental Management Specialist 2 ng Philippine Reclamation Authority at si Engineer Albert T. Tayabas, Environmental Specialist A ng Philippine Reclamation Authority. Magandang tanghali po sa inyo at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Okay. Magandang tanghali, ma'am. Magandang tanghali. Para po ito kay Sir Javelio, no? Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung naging participation ng Philippine Reclamation Authority sa International Coastal Cleanup 2024 kamakailan? Ano po ang iba pang detalye ukol dito? Bali, ang Philippine Reclamation Authority ay nag-participate sa 4 na municipality ng Cavite. Nabilang na dito ang Ternate sa Barangay Bukana, Tanza sa Barangay Hulugan 8, Naik sa Barangay Bukana Malaki, at Marugondon sa Barangay Patungan. At ang isa po dito ay sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park or kilalang Lalawapa ngayon. So sa participants na po ito ay umabot mahigit 3,000 dun sa lahat ng Cavite na yun. And sa Las Piñas naman ay mahigit 100 ang nag-attend sa Philippine Reclamation. And ang Philippine Reclamation Authority bilang tulong sa mga municipality or sa aktibidades na to, nagbigay din kami ng mga materyales na panglinis kagaya ng latex rubber gloves, sako, kalaykay, at mga meals and refreshments para sa mga volunteers natin dito. Yun po. Okay, Sir Javelio, paano naman po napili itong 6 na sites o lugar na ito para po sa Coastal Cleanup Program na ito? At ano-ano po yung specific activities na isinagawa ng PRA para po sa mga lugar na ito? Bali, napili ng PRA ang 4 na municipality or sa Cavite bilang parte siya ng isang proyekto or sila yung major impacts ng proyekto ng SNS San Nicolas Shoal, ng PRA. And ang Las Piñas Parañaque Wetland Park naman ay matagal na naglilinis ang PRA or nag-join sa mga ganitong activity, especially sa mga environmental concerns. So, for history lang, 2010 pa nag-start ang PRA sa pag-join ng mga cleanups. And 2022 nag-join din ang PRA sa pag-provide or pagtulong sa mga paglilinis sa Cavite. At ang mga proyekto dito is yun nga, International Coastal Cleanup nagpulit ng mga iba't ibang klaseng waste from coastals. So meron ditong mga napulot from domestic waste, industrial waste, agricultural waste, marine debris. So lahat yun nakuha dun sa activity na to. At meron ding mga details nakuha ang PRA kung ilan mga kilos nakuha per municipality. Tanong naman po para kay Engineer Tayabas, para maunawaan ng ating mga kababayan, bakit po ba kinokonsidera na critical ecosystem na ang mga coastal areas natin sa ngayon? Engineer Tayabas? Magandang hapon po, no. No, ayon sa mga pag-aaral, no, isa ang Pilipinas sa mga bansang nagdudulot o nagbibigay ng mga plastic emissions sa ating baybayin, no. So sa ngayon malaking issue ang marine litter sa ating kapaligiran. So ito yung magiging daan natin itong mga environmental awareness para ma-resolve ang mga issue gaya ng marine litter po. Okay. Engineer Tayabas, ano-ano po ba yung mga iba pang environmental threats na hinaharap ngayon ng ating mga coastal areas sa bansa? So bukod po dun sa marine litter, no, marami pong mga environmental threats kagaya ng acidification, yung coastal flooding along the coastal communities. Ayun yung mga ilan sa mga environmental threats for our mga baybayin po. Okay. Sir Javelio naman po, gaano po kahalaga ang partisipasyon ng mga local communities sa mga pagsisikap ng pamahalaan upang pangalagaan ang coastal ecosystem ng bansa? Isa dito is yung pag-raise ng awareness sa mga tao, lalo na sa mga bata.
So, ayun, kung sisimulan natin to sa pagkabata pa lang at sa mga tao ngayon na ma-raise yung paglilinis nga ay nakakatulong sa coastal and hindi lang para sa kanila at para din sa bayan yung paglinis ng coastal. Okay, for Engineer Tayabas, ano-ano naman po ang mga pagsisikap at hakbang ng Philippine Reclamation Authority upang siguruhin ang sustainability ng inyong coastal conservation efforts matapos po ang inyong partisipasyon sa International Coastal Cleanup kamakailan? Bukod sa aming pagsasagawa ng mga coastal cleanup sa mga coastal communities at iba pang mga water bodies, no, may mga environmental programs din kaming pinapatupad sa mga munisipalidad ng Cavite, kagaya ng mga environmental awareness on solid waste management. Nagpapatupad din kami ng mga environmental monitoring stations, particular sa minomonitor namin ang water quality and air quality sa mga stations kabilang sa mga proyekto na aming ginagawa. Sa kasalukuyan, meron kaming SNS project, no? May mga monitoring stations kami doon na minomonitor ang mga environmental conditions katulad ng mga water quality and air quality. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Javelio Par, Environmental Management Specialist 2, at Engineer Albert Tayabas, Environmental Specialist ng Philippine Reclamation Authority o PRA.